Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Miyerkules. 3 katao nasawi sa pananalasa ng Bagyong Julian sa Ilocos Norte. Isa patuloy pang pinaghahanap. Lalawigan ng Batanes, isinailalim na sa state of calamity dahil sa Super Typhoon Julian. 2 sospek sa pagkamatay ng isang grade 11 student sa Nueva Ecija dahil umano sa hazing. Tukoy na ng PNP. At libreng coffee tasting isinagawa sa Gataran, Cagayan. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, simulan natin ang mga balita ngayong hapon sa mga pinsalang iniwan ng Super Typhoon Julian. Nasawi ang 3 katao sa pananalasa ng Bagyong Julian sa Ilocos Norte habang isa ang patuloy pang pinaghahanap. Nakatutok si Jasmine Gabriel Galban. Kahit umuulan, tulong-tulong ang mag-anak na lista sa Barangay Poblasyon 2, Pasukin, Ilocos Norte sa pag-aayos sa kanilang bahay kung saan ibuburol ang kanilang kaanak na nalunod sa baha sa kasagsagan ng Bagyong Julian. Bago pa bumaha, 3 beses na nagtungo sa bahay ng biktimang si Wilfredo Caliha. 62 taong gulang ang kanyang mga kaanak at opisyal ng barangay para siya'y palikasin pero hindi raw siya lumikas. Mataas na raw ang baha nang lumabas ng bahay ang biktima para lumikas. Pero tinangay siya ng malakas na agos at nalunod. Tsaka flowing talaga yung tubig. Oo, baka na siya doon, hindi na niya nakaya. Nakapagtala rin ng isang casualty sa Batac City. Lumabas daw ang biktima sa kanyang bahay sa kasagsagan ng bagyo. Isa rin ang nasawi sa Lawag City. Inatake raw sa puso ang biktima habang nasa evacuation center. Ayon sa CDRRMO, may iniinda ng sakit ang biktima bago pa manalasa ang Bagyong Julian. Kasi flooding, so they have to be evacuated to a safer place. That's why pumunta ako sa evacuation namin and then we opted na pumunta na sa hospital. Patuloy namang pinaghahanap ang isang tao mula sa Paway na lumabas umano sa evacuation center para umuwi sandali sa kanilang bahay sa kasagsagan ng bagyo. Sa monitoring ng PDRRMO, humupa na ang baha sa maraming lugar sa probinsya. Nakauwi na rin mula sa evacuation center ang kabuang 1,076 na pamilya sa kanilang mga bahay. Sa ngayon, malawakang pamamahagi ng tulong ang isinasagawa sa iba't ibang bayan sa probinsya. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Mga kapuso, anumang oras mula ngayon o bukas ng umaga, inaasang papasok muli ng Philippine Area of Responsibility o PAR ang Bagyong Julian. Huli ang namataan sa layong 265 kilometers west-northwest ng Itbayat, Batanes. Batay sa pinakahuling datos ng Pag-asa, mabagal yang kumikilos pa north-northwestward at inaasang magla-landfall sa Taiwan. Sa ngayon, nakataas pa rin ang signal number 1 sa Batanes, Babuyan Islands, northern at western portion ng Ilocos Norte, gayon din sa northwestern portion ng mainland Cagayan. May nakataas ding gale warning, kaya inabisuhan ng mga sasakyang pandagat na huwag munang pumalaot. Sa datos naman ng Metro Weather, asahan ng mahina hanggang malalakas na pag-ulan sa Ilocos Norte, Babuyan Group of Islands at Batanes. Maalinsangang panahon ang aasahan sa nalalabing bahagi ng Northern at Central Luzon, pero hindi inaalis ang tsansa ng biglaang pag-ulan. May kalat-kalat din na pag-ulan sa iba pang bahagi ng bansa dahil sa trough ng Bagyong Julian, easterlies at localized thunderstorms. Isinailalim ang Batanes sa state of calamity bunsod ng Super Typhoon Julian. Sundan sa ulat ni Jeric Pasilyao. Isinailalim na sa state of calamity ang lalawigan ng Batanes kasunod ng matinding pananalasa ng Super Typhoon Julian. Ang Batanes ang pinakamatinding naapektuhan ng bagyo kung saan tinangay ng malalakas na pagbayo ng hangin at ulan ang bubong ng mga bahay at gayon din ang pagkabuwal ng mga puno. Pati opisina ng PDRRMO pinasok ng ulan at hindi nakaligtas sa bugso ng hangin. Nasugatan ng ilang residente at namatay ang ilang alagang hayop. Limitado ngayon ang supply ng kuryente, tubig at linya ng komunikasyon sa probinsya.
Sa Uyugan, bumigay na rin ang bahagi ng bubong ng isang simbahan. Sa initial damage assessment report ng PDRRMO, umabot na sa 2,463 ang bilang ng mga napinsalang kabahayan ng bagyo. Nasira rin ang lahat ng agricultural crops na tinatayang nasa 4 million pesos ang halaga. Ayon sa Batanes Provincial Government, bagamat karaniwang dinadaanan ng mga bagyo ang probinsya, ang Super Typhoon Julian umano ang maituturing na pinakamalakas na bagyong tumama sa lalawigan. Jarek Pasilyao, 1 North Central Luzon. Ipinatupad naman ang price freeze sa Ilocos Norte kasunod ng deklarasyon ng state of calamity sa probinsya. Kaugnay niyan may live report si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, mahigpit ang isinasagawang monitoring ng DTI sa mga supermarket, ganun din sa ibang mga pamilihan sa probinsya ng Ilocos Norte para ma-check kung sumusunod yung mga negosyante sa umiiral na price freeze. Umabot hanggang bewang ang baha sa bahay ni Aling Rodelia mula sa Lawag City, Ilocos Norte. Dahil sa matinding pagbaha, ilang araw din siyang hindi nakapagtinda kaya wala siyang kita. Sa unti-unti nilang pagbangon mula sa hagupit ng kalamidad, sana raw manatiling mababa ang presyo ng mga bilihin sa pamilihan. Dapat sana hindi po taasan ng presyo kasi po kawawa naman yung mga bibili gaya namin. Hindi kami nakapaghanap buhay, gano'n naman. Tapos tataas pa ng presyo. Kasabay ng pagsailalim ng state of calamity sa Ilocos Norte, ang pagpapatupad ng price freeze sa mga pangunahing bilihin. Mahigpit ang monitoring ng DTI para matiyak na walang paggalaw sa presyo ng basic commodities sa probinsya. Ganon din ang ilang hardware supply. Kabilang sa mga iniikutan ng DTI ay ang mga supermarket. Kung ano yung prevailing price, yun pa rin yung i-effect namin na dapat ang ating mga retailers hindi sila lalagpas doon what is monitored. Nagbabala ang DTI sa mga negosyante na mahuhuling mananamantala habang ipinapatupad ang price freeze. Actually naman ang ating mga retailers or mga business establishments here selling basic necessities are aware of that provision of our consumer or your ating price act. Sa oras na mapatunayang lumabag sa Price Act ng isang negosyante, ay agad siyang i-issuehan ng notice of violation ng DTI. Chris, bukod sa supermarkets, kabilang din sa mahigpit na imomonitor ng Department of Trade and Industry o DTI ay ang mga hardware o yung bilihan ng mga construction supplies. Hindi rin kasi dapat tumaas ang presyo ng semento. Samantala, 3 times a week ang regular na monitoring ng DTI sa iba't ibang mga bayan sa probinsya ng Ilocos Norte. Chris? Maraming salamat at ingat kayo, Jasmine Gabriel Galban. Samantala, pruning sa mga punong kahoy sa kahabaan ng Angalacan River Ecotourism Road sa Bangaldan, Pangasinan patuloy na isinasagawa ng MDRRMO. Narito ang report. Patuloy ang pagsasagawa ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng pruning sa mga sanga ng puno na nakaharang sa mga street lights sa kahabaan ng Angalacan River Ecotourism Road sa Bangaldan, Pangasinan. Nagsimula ang pruning operation noong September 28 at magpapatuloy hanggang sa maputol lahat ang mga sangang sagabal sa kahabaan ng Barangay Embarcadero, Tibag, Nibaliw, Salaan, Pugo at Palwa. Hindi umano makapag-recharge sa sikat ng araw ang mga baterya ng mga solar street lights kung may mga nakaharang na mga sanga sa solar panel. Kasi pag walang araw, hindi umilaw to kasi paggabi. Pero pag mainit ang araw, talagang iilaw to, maliwanag din. Kalsada, since yun po yung isa sa mga alternatibong rota, yung mga galing ng San Fabian o ibang bayan papuntang Manawag and vice versa. So hanggat maaari po ay mini-maintain po natin yun. Hindi lang po yung mga solar lights, kundi yung mga posible din po na mga damo or pwedeng magbigay ng kadiliman doon sa area. Ayon sa lokal na pamahalaan, magiging kaaya-aya at malinis ang lugar, lalo't ang Angalacan River Ecotourism Road ay pasyalan ng mga turista. Kasama si Ron Alister Tanyedo, CJ Torida, 1 North Central Luzon. Masayang sumali ang mga kalalakihan ng barangay ng Alisan A, Lawag City sa palarong hulihan ng biik habang nakapiring ang mga mata. Bahagi ito ng kapistahan ng barangay kung saan nag-enjoy sa paghuli ang mga kalahok. Pati ang mga manonood ay todo coach at suporta sa mga nanguhuli ng biik. Sigawan at tawanan dahil sa pag-dive sa putikan ng mga kalahok, mahuli lamang ang biik.
Talas ng pakiramdam, pagkapa at pandinig para ito mahuli. Ang nakahuli naman ng biik ay siyang nag-uwi nito bilang premyo. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ikalawang araw ng filing ng Certificate of Candidacy dinagsa ng mga aspirant at supporter bilang o mula sa iba't ibang lugar sa Pangasinan. May ulat si Claire Lacanilaw Dungka. Dinagsa ng ilang aspirants at taga-suporta ang ikalawang araw ng filing of Certificate of Candidacy sa COMELEC sa Pangasinan. Naghain na ngayong araw, October 2, ng kandidatura si Governor Ramon Monmondico III para sa kanyang ikalawang termino. Marami po tayong gagawin, no? We'd like to have time to fix all of those because 3 years is not enough to finish all of the beautiful and developmental-oriented programs that we have started. Samantala, nakatakda naman na maghain ng Certificate of Candidacy si dating Pangasinan Governor Amado Pogi Espino III sa Sabado, October 5, upang lumaban ulit sa pagkagobernador. Ayon sa COMELEC, bagamat dagsa ang mga tao, kontrolado naman daw ang mga pumapasok sa mismong tanggapan. As of 1:55 PM kanina, umabot na sa 168 aspirants sa iba't ibang posisyon ang naghain ng kandidatura para sa 2025 midterm elections. Smooth pa rin naman kahit maraming supporters na dumating, maayos naman sila. Kita naman natin na nandyan lang sila sa labas, hindi na nagpumilit na pumasok lahat dito. So nagpapasalamat tayo at gano'n nga yung kanilang naging disiplina. Patuloy ang koordinasyon ng PNP at COMELEC para maipatupad ang tahimik at maayos na filing of COC hanggang sa October 8. Kalat yung ating mga PNP personnel na naging security force natin dito para po i-ensure natin talaga sa public sa mga candidates na peaceful po yung gagawin nilang pag-file ng kanilang mga COCs dito sa lungsod ng Dagupan. Kasama si Henry Duminsil, Claire Lacanilaw Dungka, 1 North Central Luzon. May-ari ng mga sari-sari store sa Kalasyaw, Pangasinan madalas daw mabiktima ng mga kawatan gamit ang pekeng pera. Tutukan sa report. Hagip sa CCTV ang papaalis ng motorsiklo sa kayang dalawang hindi pa nakikilalang lalaki. Gumagamit daw sila ng peking pera sa mga pinagbibilhan nilang mga tindahan. Naglabas ng babala sa pamamagitan ng social media ang Barangay Council sa San Miguel, Kalasyaw, Pangasinan upang hindi mabiktima ng kawatan na gumagamit ng peking pera. Pinag-iingat ng barangay ang mga may-ari ng sari-sari store na kadalasang pinupuntirya ng mga sospek. Ang modus. Halimbawa, bibili sila. Tapos nagmamadali sila, sir. Tapos ang ginagawa nila, yung mabilisan, isasabay nila pag may bumibili na marami. Nakasaad sa Facebook post na dalawang lalaki umano ang umaaligid sa mga tindahan sa Sitio Parungking Interior. Kwento ng isa sa mga biktima na tumanggi ng humarap sa kamera. 10 piraso umano ng sigarilyo ang binili ng sospek at ipinambayad ng umano'y totoong 1,000 peso bill. At nang masuklian at mangbibili naman na kunwaring kulang ang pera o barya niya. Kaya gagamit ng peking 1,000 peso bill upang ipambili. Pagkatapos nito, mabilis siyang aalis kasamang isa pang lalaking nakaabang sakay ng motorsiklo. Kung makareceive ka man ng bayad ng pera na halimbawa may bumili, kailangan usisain natin yung pera or fake or original po siya. Patuloy naman ang paalala ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa publiko na suriing mabuti ang mga tinatanggap na pera upang hindi mabiktima ng mga mapansamantalang individual. Kasama si Ron Alistair Tanyedo, Jarek Pasilyaw, 1 North Central Luzon. Tukoy na ng PNP ang dalawang sospek sa pagkamatay ng estudyanteng si Ran Joseph Bayan ng Nueva Ecija dahil umano sa hazing. Nakahanda na rin daw ang pulisya na magsampa ng formal na reklamo laban sa mga sospek. Namatay si Ran Joseph noong September 29 matapos umano siyang sumailalim sa hazing ng isang fraternity. Patuloy ang pagsigaw ng hustisya ng mga kaanak ng biktima. 7 lalaki naman na na-stranded sa bahagi ng Tinig Abra o Tinig River sa Abra na rescue. Nakaalerto CJ Turida.
Nailigtas ang 7 individual na na-stranded sa bahagi ng Tinag River sa barangay Pulot, Lagayan, Abra hapon noong September 30. Bago sila na-rescue, 3 oras silang nasa gitna ng ilog. Bigla raw tumaas ang antas ng tubig sa ilog dahil sa malakas na pag-ulan dulot ng bagyong Julian. Pinaghahanap ang 38 anyos na si Eduardo Beronilla ng barangay Cabcaburao, San Juan, Abra. Gabi noong September 29, nagtungo siya sa ilog kasama ang pinsan upang tingnan ang mga alagang baka. Nang pabalik na, tinangay umano ng malakas na agos ng ilog ang biktima. Patuloy ang search and rescue operation ng mga otoridad sa biktima. Di ko na ibara mo tin diyan mo nasiputanen nya ti naturong na nga naglanguyanan. Binaha ang Dalagisen Elementary School sa Lagangilang, Abra. Umapaw kasi ang katabing ilog dahil sa bagyong Julian. Ayon sa teacher in charge na si Mary Joy Gandeza Barbosa, 6 na silid-aralan ang pinasok ng baha. Pahirapan ang mga guro, mag-aaral at mga magulang sa paglilinis at pag-alis ng mga putik. Umaasa silang maayos ang nasirang riprap upang mayroon silang proteksyon sa pag-apaw ng katabing ilog. CJ Torida, One North, Central Luzon. Samantala, libreng coffee tasting ang inihatid ng Cagayan Provincial Government katuwang ang DTI sa pagdiriwang ng International Coffee Day kahapon, October 1, 2024. Isinagawa ito sa One Town, One Product Hub sa barangay Nasiping sa bayan ng Gataran, Cagayan. Tampok sa aktibidad ang mga kapeng gawang lokal tulad ng Black Rice Coffee, Blend in Tea Bag at Robusta Coffee na produkto ng iba't ibang kooperatiba. Bukod sa free coffee tasting, nagkaroon din ng libreng pakape ang Provincial Tourism Office. Sky Garden kasama si Jillian Ward kinanta ang bagong theme song ng Pulang Araw na Soredemo. Silipin sa report. May bagong Japanese-Filipino song ang GMA Prime series na Pulang Araw na kinanta ng Japanese boy group na Sky Garden kasamang kapuso star Jillian Ward. Pinamagatang Soredemo o kahit na sa Pilipino ang kanta. Soredemo, boku wa kimi o mo kara. Ito ay naglalarawan ng kwento ng pag-ibig ni na Adelina at Hiroshi ng Pulang Araw. Ayon sa grupo, labis ang kanilang pasasalamat na mabigyan ng pagkakataong makatrabaho si Jillian sa kanta. This song meaning is, kahit anong situation, kahit anong relationship, kahit anong challenges, kahit anong problema, pero our love is strong pa rin. Ganun po message po. Ang Soredemo ay hango sa isang Japanese rock. Aishiteru yo! Soredemo. Sina Rio at Iwa ay nagsisilbing tagasalin ng wika sa Pulang Araw. Si Rio ay bahagi rin ng cast bilang isang Japanese immigrant sa Pilipinas. Si Jillian ay kasalukuyang gumaganap sa Abot Kamay na Pangarap. Ang Pulang Araw ay sumusunod sa magkakaugnay na buhay ng 4 na magkakaibigan mula pagkabata. Sina Adelina na ginagampanan ni Barbie Forteza, Hiroshi sa katauhan ni David Licauco, Teresita sa pagganap ni Sanya Lopez at Eduardo na binigyang buhay ni Alden Richards. Napapanood ang Pulang Araw sa GMA Prime alas 8 ng gabi pagkatapos ng 24 oras. Ito rin ay streaming sa Netflix. Claire Lacanilaw, Dongka, One North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North, Central Luzon. Deklarasyon ng class suspension sa Dagupan City nagdala ng kalituhan sa ilang estudyante. Sundan sa report. Nalito ang ilang estudyante sa Dagupan City sa biglaang pagbabago ng anunsyo ng lokal na pamahalaan hinggil sa pagkakaroon ng pasok sa paaralan. Nalituloy ang mga estudyante sa pagpasok kaninang umaga. Ang buong akala raw nila ay kanselado ang klase ngayong araw, October 2, base sa naunang anunsyo ng LGU kagabi sa pamamagitan ng social media post. Pero kaninang umaga, October 2, muling nagkaroon ng anunsyo na may pasok na ang mga learner. Nagulan lang po kasi po, nabanggit na po nila kagabi, tapos bigla lang po nilang babawiin ng umaga na yun nga po, may pasok po. Bandang alas 6 po ata noon,
nag-announce po ulit siya using Facebook po na may pasok po. Kasi ang akala po namin is babalik po si Bagyong Julian. So yun po, dali po kami buwan. Humingi naman ng paumanhin si Mayor Belen Fernandez sa pagbabago ng anunsyo. Bumuti na kasi ang lagay ng panahon ngayong araw at wala na rin nakataas na storm signal sa probinsya base sa pinakahuling report ng Pag-asa. Nagpasalamat din ng alkalde sa pangunawa ng publiko. Agad naman daw na nakipag-ugnayan ng pamunuan ng eskwelahan sa mga guro at estudyante tungkol sa pagbabalik ng klase ngayong araw. Nagbigay na lang sila ng sapat na oras upang makapasok ang mga estudyante sa naapektuhang klase. Online class kami lalo sa mga may mga technology sa bahay, meron silang gadgets, may wifi. Pero sa mga walang connection, ano na lang, yung module. Pagbiglaan, meron kaming GC sa klase group chat. So we also have yung soft copy. Pinag-aaralan na rin ang pagpapatupad ng remedial classes dahil sa mga araw na suspendido ang pasok ng mga estudyante. Kasama si Henry Dominsil, Claire Lacanilao Dungka, One North Central Luzon. Nagmistulang lawa ang mga palayan sa bayan ng Alakapan sa Cagayan dahil sa pinsanang dulot ng Bagyong Julian. Binaha kasi ang mga palayan dahil sa naranasang walang humpay na pag-ulan dulot ng kalamidad. Umapaw rin ang Linaw River sa gitna ng mga palayan mula sa Barangay Burot hanggang sa Barangay Matukay. Pagsasaka ang pangunahing kabuhayan ng mga residente roon. Sakay ng chopper, personal na nagsagawa ng aerial survey ang alkalde ng bayan upang makita ang tindi ng pinsala ng bagyo. Patuloy ang assessment ng mga otoridad sa pinsala ng kalamidad, lalo na sa sektor ng agrikultura sa bayan. Sa iba pang balita, ipinasakamay ni John Alconcher ng San Nicolas, Ilocos Norte ang isang Philippine Box Turtle sa DENR. Ang Philippine Box Turtle ay nakuha mula sa bukid na malapit sa bahay ni John. May tama ang carapace ng pagong na hinihinalang tinaga. Kulay brown ang carapace nito na parang may pagka-tribal ang kwadradong disenyo. Dinala ng DENR sa mini zoo sa Barangay Kalayab, Lawag City ang pagong para sa kanyang temporary shelter bago ibalik sa kanyang habitat. Ang Philippine Box Turtle ay tinuturing na bagong species ng pagong na madalas makita sa kagubatan. Patuloy ang pagpapakawalan ng tubig ng Binga at Ambuklaw Dam sa Benguet habang tumaas pa ang antas ng dalawang dam ngayong araw kumpara kahapon. Tumaas din ang antas ng San Roque Dam sa Pangasinan, Pantabangan Dam sa Nueva Ecija at Magat Dam sa Isabela na huminto na sa pagpapakawala ng tubig. Bumaba naman ang antas ng Angat at Ipo Dam sa Bulacan. PNP Chief nanawagan para sa isang maayos at tahimik na COC filing para sa 2025 midterm elections. Narito ang report. Napuno ng bisita at mga kaibigan mula sa Philippine National Police ang Retirement of Honors para kay outgoing Police Regional Office 3 Director, Police Brigadier General Jose Hidalgo Jr. sa Camp Olivas, City of San Fernando, Pampanga kahapon. Dinaluhan ito ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil. Pinasalamatan ni Marbil si Hidalgo sa maayos na pamamahala ng kapulisan sa rehiyon. Sa kanyang talumpati, nanawagan si Marbil sa mga kapulisan na magkaroon ng maayos at payapang COC filing para sa 2025 midterm elections na nagsimula na kahapon. Pinag-aaralan din ng ahensya ang posibilidad na magpatupad ng gun ban ng mas maaga. Siguraduhin po natin, very peaceful po yung natin, yung sa filing ng COC natin. No? We don't want anymore yung mga nangyayari na killings after that. Yung the past months, marami tayo nakikita na mga tinatamaan ng political killing. Sabi ko, kasama po ito, we're studying it. Sabi ko nga sa natin, let us be more vigilant. No more yung mga killings. Kasi yung very political po kami ngayon. Tinututukan ng PNP ang mga election hotspot noong nakaraang eleksyon at ang reassignment ng PNP personnel na may kamag-anak na aspirants. Tatanggalin po namin yung mga pulis na naka-assign po kung asan sila may kamag-anak na lalaban sa eleksyon. Binabalidate po natin kung yung mga dating hotspot hotspot po ngayon. Kasi kung hotspot to dati, dapat binagawa na kami. Dapat hindi na sila hotspot ngayon. But kasama po yan doon sa preparation po natin. So there will be movement po ng mga troops natin para talagang mabawasan po yung ina-expect po natin na magkagulo.
Isinabay sa retirement honors ang turnover of office o change of command sa Pro 3. Pinalitan ni dating Quezon City Police Director Police Brigadier General Rodrigo Maranan si Hidalgo. Kasama sa marching orders ng bagong talagang Pro 3 Director, ang pagpapalaganap ng police visibility sa komunidad at pagpapatuloy ng mga nakabinbin na mga programa sa rehiyon. CJ Torida, 1 North Central Luzon. Nanaig ang Mapua Cardinals kontra Arellano Chiefs 77-71 sa pagpapatuloy ng NCAA Season 100 Men's Basketball Tournament. Nagawa pang dumikit ng Arellano sa huling 38 seconds ng laro pero hindi nagpatinag ang Mapua sa magandang laro ni Yam Concepcion at Clint Escamis. Itinanghal na best player of the game si Escamis na kumamada ng 15 points, 5 rebounds, 8 assists at 4 steals. Taglay na ngayon ng Mapua ang 6-2 win-loss card sa team standings. Habang nalasap naman ng Arellano ang kanilang ika-6 na talo sa 8 laro. Kung anong inaano ko, kung anong tinatanong ko sa sarili ko, ba't di ko matanong? Ba't di ko masagot? Yun pala. Kasi sarili ko kinakausap ko. Paano kung nawala tayo sa mundo? Saan tayo mapupunta? Saan tayo manggagaling at kung anong gagawin ulit natin sa mundo? Kinakausap ko sa sarili ko, sir, kung kailan din ako yayaman. Kung kailan. Iniisip ko kung paano ako yumaman. Eh, syempre, pag tinanong ko ang sarili ko, sasagutin ko rin ang sarili ko. Anong sagot ng sarili mo? Ewan niya. Dapat yung paninda ko, maubos, masarap. Yun. Anong sinasagot ng sarili mo? Hindi wow. Pinag-uusapan namin yung sarili namin about sa para umutang. Sabi ng sarili mo? Sabi ng sarili ko, oo, umutang ka. Saan ka daw utang? Sa Bombay. Pinag-uusapan. Tungkol sa pera. Ano mo tinatanong mo sa sarili mo tungkol sa pera? Maghahanap. Ano po ang sinagot sa inyo ng sarili mo? Gapo. Ang sinasabi ko sa sarili, maganda ka. Sabi niya, maganda daw ako. Ano po ang sagot ng sarili niyo? Oo daw, maganda daw ako. Mga kapuso, 84 days na lamang Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode dito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.